Yan po, alam niyo po, dito po sa aking kaliwa, kung titingnan niyo po, dahil ang sabi ko po sa kanila, Ginoong Pangulo, tayo po ay haharap sa bar Tatner, mathematician pa. Kaya kailangan po, battery ng mga auditors ang kailangan po natin dito sa kaliwa. Yung susunod, mas importante rin po. Sige po, basahin ko na po. Baka kasi English baka may Tagalog kasi dito. Meron po. Sige po, pwede po natin gamitin Tagalog sana para maintindihan ng ating mga kababayan. No? Masyado akong spoken in dollar. Apo. Ng 1987 Constitution. Ayan, napakaganda po ng iba talaga pala pag may battery ka dito po. Opo. And policy for proper documentation. Yun po, Ginoong Pangulo. Okay. Wala bang Tagalog niya? Pero alam niyo yung tanong ko po, kung yung paragraph na yan, lines 5 to 7, Opo. ay nandun sa special provision, ang layo po nung binasa ninyo, hindi naman yung paragraph na yan eh. So, Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Nagkalat na naman ng kabubuhan itong si Padilla. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog, nagkaroon ng debate noong nakaraang araw sa Senado, isang sesyon na palagi naman ginaganap ng mga senador para pagdebatehan ang kani-kanilang panukalang batas. Ngayon, tila minamalas itong si Padilla. Bakit ko po ito nasabi mga kabunyog? Dahil po mga kabunyog na tapat pa siya sa isang senador na dating bar top na chair na si Coco Pimentel. Dito makikita natin ang kabobohan nitong si Padilla. Dahil po mga kabunyog, humingi pa siya ng tulong sa kanyang mga staff para tulungan siyang magpaliwanag sa bawat tanong ni Pimentel na dapat bilang isang senador, kaya mo dapat depensahan ang sarili mong argumento. Pero anong nangyari mga kabunyog? Wala, kulilat, parang grade 1 na tinuturuan pa ng kanyang mga staff kung ano ang sasabihin niya. Hay naku! Naturingan ka pa naman na senador. Anyway, panoorin po natin ito. at marami na pong nasagot dun sa opening statement ng ating sponsor, yung ating mga concerns. Pero ito pong ating panukala ay isa po itong code. Opo. Tama po. So, ang gusto ba natin mangyari dito na lahat ng ating gustong malaman tungkol sa government auditing ay dito natin makikita at mahanap sa panukalang ito. Opo. Okay. Alam niyo po, katunayan po, mahal na Pangulo, noong nagsagawa po kami ng pagdinig, napaka eye-opener po. Sapagkat marami po talaga na hindi naman nasasaad sa batas, pero kanila na po itong isinasagawa at ginagawa na po nila. Ang kailangan po natin ngayon na Ginoong Pangulo, maging batas po para mas lalo pong maging masabi pong matalim ang kanilang ipin po. Pero yung mga sinasabi po nating existing practice na ngayon na ginagawa nila ay ano po ang legal basis nun? Opo. Kasi ito ba'y, siyempre, bago nila ginawa yan, kinover muna nila sarili nila ng, ano ba tawag, circular ba? Opo, Is it circular. Opo. Opo. Sige. Ano po ang legal basis ng Commission on Audit para sa kapangyarihan nila sa pag-issue ng circular? Opo, napakaganda po ng tanong ng ating pinunong minorya. At yan po, alam niyo po, dito po sa aking kaliwa, kung titingnan niyo po, dahil ang sabi ko po sa kanila, Ginoong Pangulo, tayo po ay haharap sa bar Tatner, mathematician pa. Kaya kailangan po, battery ng mga auditors ang kailangan po natin dito sa kaliwa. Ano po? Yung legal basis na yun ay nandun sa PL. Section 2 ng Konstitusyon. Opo. Dito po, sa nakalagay po sa ating konstitusyon, sa Section 2 po, ng letter D, the Commission on Audit, dito po sa Section 2, number 2, sabi po dito, the Commission shall have exclusive authority, subject to the limitations in this article, to define the scope of its audit
and examination. Establish the techniques and methods required therefore. Yun po, nasa konstitusyon po, mahal naming Pangulo, na sinasabi po dito, meron po silang karapatan na maggawa ng mga techniques, establish techniques, methods sa pangalan po ng circular. Apo. Yung susunod, mas importante rin po. Sige po, buhasahin ko na po. Baka kasi English baka may Tagalog kasi dito. Meron, meron kasi Kaya nga po, ang sana ating may konstitusyon Tagalog tayo. actually ay nakabandato dyan na merong Tagalog version ng ating Opo, konstitusyon. eh. Sige po, pwede po natin Tagalog, gamitin yun. Tagalog sana para Opo. maintindihan ng ating mga kababayan. Masyado akong spoken in dollar. Tagalog. Tuloy ko muna po sa English. Sige po. Due to insistent public demand. Therefore, and promulgate accounting and auditing rules and regulations, including those for the prevention and disallowance of irregular, unnecessary, excessive, extravagant, or unconscionable expenditures or uses of government funds and properties. Malinaw po dito, Ginoong Pangulo. Ito po naman sa Tagalog, dapat magkaroon ang komisyon ng tanging otoridad batay sa mga katakdaan sa artikulong ito na magtakda ng saklaw na audit at pagsusuri nito, June 11. magtatag ng mga kaparaanan at pamamaraan na kinakailangan ukol doon at maglagda ng mga tuntunin at alituntunin sa pagtutuos at pag-audit kabilang ang mga ukol sa paghadlang at di pagpaghintulot sa mga paggugol o paggamit ng mga salapi at ari-arian ng pamahalaan na tiwali, hindi kinakailangan, labis-labis, maluho o hindi makatwiran. Yun po, Ginoong Pangulo. So, sa ngayon po, ang COA, aside from the circulars that they have issued, and aside from the constitutional basis in the 1987 Constitution, ano po ang batas na nag-govern sa kanilang mga kilos? Sa ngayon po ay Sa ang ngayon, saligang yes. batas. At siyempre po, yung pong nakaraan, nung panahon po ng tayo pa po ay nasa panahon pa ng Marcos Sr., meron po tayong Presidential Decree 1445. Opo, doon po nagbase halos... Opo. And that is a 1978 law. So, ibig na, ang gusto natin na sabihin ngayon, ang basic and fundamental auditing code na sinusunod ng COA sa ngayon is a 1978 law. Opo, Okay. opo. Yung 1978 auditing code na yan, paano naman siya binago ng mga detalye na nandun sa 1987 Constitution? Ng 1987 Constitution. Ayan, napakaganda po ng iba talaga pala pag may battery ka dito po. Opo. Ito po, ang sabi po nila, nandoon po ito sa Book 5 ng Admin Code of the 1987 Constitution. Meron po ba tayo? Book 5? Admin, of the admin code. Opo, Admin Code. So, meaning to say, according to our resource persons, Book 5 of the Administrative Code of 1987 repealed, even indirectly, repealed or replaced the June 1978 Government Auditing Code? Or ano sila, complementary sila? Opo. Opo. Okay. Siya daw po ay complementary. Okay, sige. Opo, Kaya nga, ang opo. tanong ko nga, Mr. Opo. Okay. So, ang gusto nilang sabihin sa atin is, sa ngayon, hindi naman talaga nakarely ang COA sa isang 1978 na issuance. Opo.
pati na rin sa Book 5 ng Admin Code ng 1987. Okay. Opo. Kaya po ang next tanong ko, kung medyo na-update na rin naman pala, ano po naman ang pagbabago na ating ilinagay sa ating panukala such that it is more desirable now to have this new government auditing code? Opo. Opo, pwede po natin itong isa-isahin kung ano po yung mga bagong provision. Mga bagong idea muna. May mga bago ba tayong idea o bagong approach dito sa ating panukala? Kasi kung unless sasabihin nyo po sa amin na Opo. yung circular, pinagsama-sama lang natin lahat at ginawa nating code. Ganun ba ang ginawa natin dito sa panukalang ito o hindi? Katulad po ng sinabi ko po kanina, Ginoong Pangulo, meron po kasing sa takbo po ng panahon, meron din po silang mga ginagawang pag-aaral sa abroad. Ano po? Opo. At yung mga best practices po ngayon sa abroad, gusto din po natin maisagawa. Pwede akong sumingit tungkol dyan. Opo. Ang ating bang COA chairman ay chairman ng isang international organization sa ngayon? Para pagkaalam ko, chairman ata siya ng isang international organization. So, Siya po ay member po. member. Opo, Okay, member po automatic siya. na may Opo. member tayo. Sige po, so continue sir. Kung ano yung kung may bago bang ideya dito sa ating panukala na hindi pa captured ng Book 5 of the Admin Code and the 1978 General Auditing Code tawag na, or Government Auditing Code, yes. Opo. Kasi po may mga kaso po din, marami din pong mga bagong na desisyon ng Supreme Court na mga kaso po na nakakapag-define po ng mga kailangan sundin ng COA o sundin ng mga tao po. Opo. Kaya kailangan po yung mga batas na bago, ito pong ating ginagawa na mapalakas po para maisama na rin po yung mga Supreme Court rulings po na may kinalaman po sa COA at yung mga practices na rin po ngayon ng COA na ginagawa na rin po nila na maging batas po. Opo. Siguro po, Mr. President, maganda yon. Kung mabigyan lang tayo ng idea o sample ng ating sponsor, Opo. ano ang mga bagong ideya na nakuha natin sa jurisprudence, na ilinagay na ngayon natin sa panukala? Ano ang mga bagong idea na nakuha natin sa ating participation sa international organizations and fora na ilinagay na rin natin ngayon sa ating panukala? So para masundan po natin yung mga bagong Opo. ideya sa ating panukala. Meron po ito kaninang umaga amin itong pinag-aralan. Section 27 ba yun? Sandali lang po. A minute suspension, Mr. President. Opo. Session is suspended for a minute. Please proceed. I think the sponsor was in the process of answering the question already, Mr. President. So, Opo. Ginoong Pangulo, meron pong mga pangyayari katulad po ngayon, habang iniaantay po natin yung para sa Supreme Court, tatalon lang po ako. Katulad po sa Section 60, sinasabi po dito, Ginoong Pangulo, na katulad po kahapon, napag-usapan po natin yung e-governance. So dito po sa Section 60 ng ating panukala, nasasabi po dito, ay dinagdag po natin ang electronic transaction, katulad ng electronic documents, electronic collection, and electronic project. Ito po na rin ay pinapractice na rin po ito ng COA po sa ngayon. Yan po yung isa po na masasabi po nating malaking pagbabago. Opo, at dito naman po kanina, nagkaroon po ng kaso na dinesisyonan po ng Korte Suprema. Meron na? yes. Ito po yun, Section 27. Matagal na po itong pinapractice ng COA. Ito po ay patungkol sa pagbabawal sa mga private entities for rendering audit or related services to government agencies. Kailangan muna po ng COA's approval kung kukuha ng pribadong entidad para gumawa ng mga audit sa mga government agencies. Nagkaroon po ng kaso ito, Ginoong Pangulo, at ang naging decision po ay pagkalagpas ng 60 days.
Iba pala to. Sorry po. Ang sabi po dito, hindi po pwede. Pwede na pwedeng kumuha ng pribadong auditing firm yung private ng mga government agency po. Pwede po silang kumuha. Opo. Hindi po pwede na ang sinasabi po, kasi ito, ang ano po nito, galing po ito sa deliberasyon ng 1987 Constitution. Kasi meron po itong isang commissioner, sinasabi niya, sabi niya doon, hindi, kailangan exclusive ang COA. Ang sabi naman po ng ibang commissioner, hindi pwede. Natalo po siya sa bilangan. At yun po ang ginamit ng Supreme Court na argumento na hindi po pwede na exclusive. Kailangan pwede silang kumuha ng iba. Opo. Yun po yung mga desisyon na masasabi po natin na nangyari. Meron pa pong isa. Opo. Dito po sa Section 28, ito ay nasa PD 1445. At base rin po ito sa desisyon ng Korte Suprema. Ito po ay patungkol sa probisyon ng pag-hire ng law firms o private lawyers. Ito po ay alinsunod sa desisyon ng Korte Suprema. Kasi alam niyo po, minsan kailangan magpaalam pa sa COA, hindi na po, kumbaga, nagkakasuhan na. Ginoong Pangulo, nagkadimandahan na, wala nang panahon. Ang sabi po dito, na kapag lumagpas na yung 60 days, deemed approved na po yung request ng kung sino man pong ang gustong mag-hire ng lawyer, private lawyer. Yun po yung mga masasabi nating bago na meron po talagang bigat. Kasi ito po ay may kinalaman na sa mga desisyon ng Korte Suprema at ganoon din po doon sa paparating po na e-governance. So, hindi pa po ito natitesting, itong Section 28, kunyari lumampas ng 60 days, gumastos na ngayon yung... Meron na pong desisyon. Meron na pong desisyon ang Supreme So, Court. sa ngayon, disallowed. Pero ang COA, wala pa po. Ilalagay po natin ngayon sa Kaya nga, batas. kung wala ito, kaya sa ngayon, disallowed. Hindi pwede. Kung pagbabasihan po yung desisyon ng Supreme Court, What was the decision? Allowed? The Supreme Court allowed the expense of government in the hiring of private lawyer or 60 days. sustained the 60 decision? days po So even the 60 days is in that decision? Hindi ako familiar po sa decision na yan. Opo. So, okay. Kasi meron po akong, kunyari po nasa page 17, lines 5 to 7. 5 to 7. Yes, the commission proper may effect changes in the organization and functions of the commission as it may deem necessary in the exercise of its fiscal autonomy in order to carry out its constitutional mandate. Hindi po ba pwede itong ma-interpret? Kasi dun sa word na organization, pati function nga Hindi ba pwedeng ma-interpret ito na pwede na nilang hindi hintayin ang desisyon ng DBM? At saka yung functions na ito, pwede ba nilang baguhin itong code na ginagawa natin, Mr. President? Okay. Ginoong Pangulo, ito pong provision ng 5 to 7. Line 5 to 7. Page 17. Apo. Opo. The commission proper may effect changes in the organization and function of the commission as it may deem necessary in the exercise of its fiscal autonomy in order to carry out its constitutional mandate. Opo, yun po ang kasagutan po nila. Nasa special provision daw po ito ng GAA. Hindi, paano nga to paano interpretation po nito? That the commission, the COA can create additional positions and not need the DBM's approval because meron silang exercise of fiscal autonomy? Opo, basta hindi That is lang po sila lumalagpas sa budget. Basta nandun lang po sila sa budget.
paano sila nabigyan ng budget in the first place? Di ba kung kinocompute ang budget, PS, MOE, capital outlay, so Pero lahat po yun, Ginoong Pangulo, dumadaan pa rin po sa DBM yun lahat. Opo, upon approval po ng DBM. So itong, ang gusto natin sabihin, ito pong paragraph na ito ay nasa GAA at lumalabas yan year after year after year. Check mo. Special provision po, pwede po natin basahin. Sige po, titingnan na lang po natin. Basta, oo, kasi ayaw natin ng ayaw Opo. natin ng doon po ba sa, sige, pakitingin na lang po yung, Opo. doon po ba, pati po ba sa special provision ay binanggit ang fiscal autonomy? Ito po. Tingnan natin, apa. Aha. Page. Saan to? Page 11. Andito? Apa, hindi lang po. Minute suspension po, Ginoong Pangulo. Session suspended. Scrap and build policy and submission to DBM of a resolution stating the changes in the organization and staffing in accordance with the foregoing standards and policy for proper documentation. Yun po, Ginoong Pangulo. Okay. Wala bang Tagalog niya? Pero alam niyo yung tanong ko po. Opo. Kung yung paragraph na yan, lines 5 to 7, Opo. ay nandun sa special provision, ang layo po nung binasa ninyo, hindi naman yung paragraph na yan eh. So siguro ang sinasabi nila sa atin, kinompress yung at linagay. Pero delikado po kasi mag-compress tayo ng ilang ideas kasi when we re-expand the compressed sentence, pwedeng iba na ulit yung conclusion natin, iba na po. So mukhang ang sagot sa tanong ko hindi. Wala itong paragraph na lines 5 to 7 ay wala sa special provisions. Hindi Opo. po. Wala po. Yan mga kabunyog, na panood po natin itong kaganapan sa Senado na kung saan napahiya itong si Padilla at ang layo naman sa kanyang mga binabasa ang tinatanong ni Pimentel. Hay naku. Padilla, wala. Hindi ka talaga bagay dyan. Last mo na yan na term, gising na ang mamamayan. Hindi ka na makakaulit pang tumakbo bilang senador. Anyway, dito na lang po ang aking topic. Mabuhay po tayo mga kabunyog. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.